Sa loob ng misteryosong espasyo, nakita ni Chen ang isang napakalaking tore na nakatayo sa kanyang harapan. Bago pa niya ito masuri ng mabuti, isang grupo ng E-rank Cloud Warriors na tinatawag na Death Hounds ang lumitaw upang salubungin siya. Nag-alala si Chen na baka nakapasok siya sa isang demon lair at agad na pinalitan ang kanyang class. Dahil bigla na lamang sumulpot ang mga halimaw, nagpa siyang harapin muna ang mga ito bago alamin ang iba pang detalye. Samantala mabilis namang sumugod ang mga Death Hound patungo sa kanya. Sa mabilis na galaw, agad niyang tinapos ang isang Death Hound at nakuha ang kakayahan nito. Pagkatapos, agad din niyang sinundan ng iba gamit ang kanyang kakayahan, isa-isa niyang tinapos ang mga Death Hound gamit ang kanyang Lightning Blade, naisip niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang tapusin ang E-rank na halimaw na para lang siyang naglalaro. Nang mapabagsak na niya ang lahat ng halimaw, nakakuha siya ng EXP sa bawat isa sa mga ito. Sa kanyang palagay, tila totoong nangyayari ang lahat, at sigurado siyang hindi ito isang panaginip. Bamalat sa kanya ang gintong liwanag, at mabilis siyang umabot sa level 2 at napangiti, dahil ang pinakamahalaga, nakakuha siya ng experience at maaari siyang mag-level up sa pamamagitan nito. Tiningnan niya ang kanyang screen at napansin niyang tumaas ng 5 puntos ang kanyang bawat stat. Hindi siya makapaniwala dahil nakakuha siya ng Demon Lair na maaari niyang e-solo raid. Bigla namang lumitaw ang isang boss na halimaw sa kanyang likuran, ngunit kalmado lamang niya itong tiningnan, naisip niya na maaari niyang gamitin ang lugar na ito upang maayos na subukan ang kanyang limitasyon. Kasabay nito, gamit ang kanyang Lightning Blade, tinusok niya ang halimaw sa bibig. Pagkatapos, sinundan niya ito ng isang napakabilis na galaw na humiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Matapos niya itong mapatay, agad siyang nag-level up at nakakuha ng iba't ibang item. Muli niyang tiningnan ang screen at napansin niyang mas mataas ang experience points na nakuha niya mula sa boss kumpara sa mga normal na halimaw. Nakita rin niya na nakapag-level up siya ng 2 beses sa napakaikling panahon. Bigla na lang lumitaw ang markang Devorable sa bangkay ng boss monster kaya nagtaka siya kung ano ang kahulugan nito. Naalala niya ang gluttony skill na nakita niya sa kanyang system panel at iniabot ang kanyang kamay upang subukan ito. Kumislap ang kanyang kamay at sinimulan niyang higupin ang bangkay ng halimaw. Agad na natapos ang paglamon at ang halimaw ay naging isang card pagkatapos niyang ma-absorb. Nagulat siya habang pinagmamasdan ang nangyayari, napagtanto niyang kaya talaga niyang higupin ang mga kalaban matapos niya silang patayin at gawin silang sarili niyang mga class. May bigla siyang naalala, at mabilis niyang naunawaan na ito ang eksaktong kakayahang taglay noon ng Demon King na si Lan Yu. Nayanig siya sa ideyang mayroon siyang kapangyarihang katulad ng isang Demon Lord. Sa mundong ito, karamihan sa mga tao ay ipinapanganak na may iisang class lamang at iyon ang batas na hindi mababago. Ngunit naisip niya na dahil sa kanyang kakayahan, maaari na siyang magkaroon ng 2 class ng sabay. Subalit agad din niyang binawi ang ideyang yun, kung kaya niyang lamunin ang ibang mga halimaw, maaaring magkaroon siya ng walang katapusang mga class, hindi siya makapaniwala sa posibilidad na yun. Naisip niya kung paano niya nakuha ang napakalupit na kapangyarihang ito at kung ano nga ba talaga ang madilim na tore sa kanyang harapan. Habang iniisip niya ito, nakaramdam siya ng napakalakas na presensya. Nagulat siya sa matinding pressure na bigla niyang naramdaman at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Isang bagong demonyo ang lumitaw na may hawak na 2 espada, bigla itong nagsalita na sa wakas dumating na siya, dahil matagal na niya itong hinihintay. Hindi ipinakita sa screen kung ano ang level ng halimaw, ngunit mukhang kilala siya nito. Ilang sandali lamang, isang malakas na pag-atake ang tumama kay Chen at nagpatilapon sa kanya sa malayo, ipinapakita nito na inuri ng gobyerno ang mga Awakener at mga halimaw batay sa kanilang lakas sa pakikipaglaban, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na ranggo. Sa pagkakataong ito, malinaw na walang laban si Chen sa halimaw. Ngunit sa kanyang nakaraang buhay, muntik na siyang mamatay para lamang maabot ang S-rank, sa kasalukuyan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nasa pinakamataas na antas ng D-rank. Subalit ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan ay isang S-rank boss, napakalaki ng agwat ng kanilang mga antas, at tuluyan itong dinurog ang kanyang mga stat. Napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng Demon Lair ito, bakit may isang S-rank na halimaw sa lugar na yon. Nakapagtataka, alam ng demonyo ang kanyang pangalan. Inisip niya na nagpalitan sila ng mga pag-atake, ngunit malinaw na pinaglalaroan lamang siya ng halimaw, dahil sa oras na ito, nagkaroon siya ng hindi mabilang na pagkakataon para patayin siya, naputol ang kanyang iniisip nang bigla na lang itong sumulpot sa kanyang likuran.
Dahil sa sobrang bilis ng pag-atake, wala na siyang oras upang makaiwas, kaya direktang tumama ang espada sa kanyang katawan. Sinasadya nitong iwasan ang kanyang mahahalagang bahagi at paulit-ulit lamang siyang pinababagsak. Malamig naman siyang pinagsabihan ng halimaw kung nahihirapan pa rin ba ito. Tumayo si Chen at napagtanto niyang gusto ng halimaw na itulak siya sa kanyang limitasyon. Ngunit pinagsabihan naman siya ng halimaw na mas mabuting pag-isipan niyang muli ang alok na ibinigay nito sa kanya. Maaari siyang manatili roon at samahan itong bantayan ang Demonic Tower. Ayon sa halimaw, isa itong pambihirang pagkakataon. Matalim na tumingin si Chen, anuman ang mangyari, hindi siya kailanman mananatili sa impyernong hukay na ito, kaya brutal na hiniwan ng demonyo ang kanyang braso. Nabahala siyang napatingin sa kanyang balikat habang tumatalsik ang dugo sa hangin. Nagbanta itong tatapusin siya at ipinaliwanag na naging maawain lamang ito dahil siya lamang ang taong nakarating sa lugar na yun, habang inihanda ng halimaw ang kanyang pag-atake. Sa sandaling yun, bigla na lamang nagsimulang lumabas ang enerhiya mula sa mga mata ng mga bangkay ng halimaw, na labis na ipinagtaka ni Chen. Hinigop ng halimaw ang lahat ng kapangyarihan sa paligid habang patuloy na tumataas ang lakas at stamina nito. Muli nitong tinanong si Chen sa huling pagkakataon. Habang nagliliparan ng mga bato dahil sa matinding puwersa, pinapili siya ng halimaw kung mananatili ba siya roon o dudurugin niya ito. Sa oras na yun, napagdesisyonan na ni Chen ang kanyang pipiliin, kumislap ang kanyang mga mata sa kidlat. Pagkatapos, agad siyang sumugod sa napakabilis na bilis at diretsyong inatake ang halimaw. Pinagtawanan naman ng halimaw ang kanyang naging desisyon, kaya naglunsad din ito ng pag-atake gamit ang malalaking bato. Ngunit mabilis na naiwasan ni Chen ang mga ito gamit ang kanyang bilis at agad niyang narating ang kinalalagyan ng halimaw. Napansin niyang may 0.4 segundong pagitan bago ang bawat pag-atake nito. Alam niyang maaari niyang gamitin ang maikling sandaling iyon upang obserbahan ang galaw at anggulo ng pulso ng halimaw at makaiwas ng eksakto. Sa sandaling iyon, matagumpay niyang naiwasan ang pag-atake ng halimaw. Natuklasan din niya na may 0.2 segundong recovery period ang halimaw kung saan wala itong depensa, kaya muli siyang sumugod. Plano niyang gamitin ang maikling pagkakataong yun upang puntiryahin ang puso nito, at nagawa niya itong matamaan. Kahit may sigaw niya ang mapanganib na planong yun, alam niyang hindi talaga kayang talunin ng isang D-rank ang isang S-rank, ang tunay niyang layunin ay maparalisa lamang ang demonyo upang makatakas. Agad niyang ginamit ang Lightning God upang makalayo sa halimaw, dahil napakabilis nito at wala siyang sapat na oras upang tuluyang makatakas. Sa pagkakataong yun, sapat na ang ilang segundo upang makalayo siya. Habang mabilis siyang tumatakbo, napansin niya ang isang liwanag na nakita niya habang nakikipaglaban kanina, kaya agad niya itong tinungo. Nang malapit na siya rito, agad niyang iniabot ang kanyang kamay, ngunit nagulat siya nang bigla na lamang maglaho ang liwanag. Bigla na lamang lumitaw ang demonyo sa kanyang likuran at sinabi na isa lamang itong ilusyon at walang paraan upang makalabas sa lugar na yun. Ipinaliwanag din ito na ang palasyong yun ay hindi talaga isang demon lair. Pinuri naman ito si Chen dahil napakabilis niyang natukoy ang kahinaan ng mga pag-atake nito. Pagkatapos, ipinakilala nito ang sarili bilang Purgatory Rakshasa, isang S-rank Star Warrior. Sinabi rin nito na si Chen ang taong maaaring magdala ng pag-asa. Nang masdan niyang mabuti ang anyo ng demonyo, nabigla siya, napagtanto niyang nakita na niya ang eksaktong anyong yun noon sa Demon Lord na si Lan Yu. Naalala niya ang huling matinding laban bago siya bumalik sa nakaraan. Sa laban na yun, nagbagong anyo ang kanyang kalaban bilang isang Dragon Ice at iba pang nakakatakot na isang malakas na rank na halimaw. Nagbago ito ng kumukulong magma, makamandag na mga baging, at kidlat na mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa panahon na yun nahirapan si Chen na talunin ang halimaw. Sa lahat ng anyong yun, ang pinakaumagaw ng kanyang pansin ay ang anyong kapareho ng demonyong nasa kanyang harapan ngayon. Napagtanto niyang lahat ng transformasyong yun ay bahagi ng kapangyarihan ni Demon King Lan Yu. At ngayon, ang kapangyarihang yun ay nasa loob na niya. Ang demonyong nakikita niya ngayon ay isa lamang sa mga kapangyarihang nilamon ng gluttony. Doon niya naunawaan na ang lugar na ito ay nasa loob mismo ng kanyang katawan. Humanga ang demonyo sa kanyang matalinong hinuha at sinabing karapat-dapat siyang magmana ng kapangyarihan ng buong dimensyong yun. Lalong nalito si Chen sa ibig nitong sabihin, lumitaw sa kamay ng demonyo ang isang gintong void key, ito lamang ang paraan upang makapasok at makalabas sa napakalaking tore. Ipinaliwanag ng demonyo na nilamon ni Demon King Lan Yu ang hindi mabilang na makapangyarihang halimaw, at tungkulin itong bantayan ang tore na siyang kulungan ng pinakamalalakas sa kanila.
Ngayon ay ipinagkatiwala nito ang susi kay Chen. Nais nitong kainin ni Chen ang mga demonyong yun, lumakas, at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dahil dito, nakuha niyang susi ng Void. Nalilitong nagtanong si Chen kung bakit tutulungan ng isang demonyo ang isang tao. Sumagot ang nilalang na kahit sa mundo ng mga demonyo ay may mabubuti at mas asama, isang masamang halimaw ang pumatay sa buong angkan nito para lamang sa sariling kasiyahan. Mula noon ay naghintay ito ng pagkakataong makapaghiganti, naniniwala itong natagpuan na nito ang tamang tao upang tuparin ang kahilingang yun. Sinabi pa nitong may isang tao na nagsabing si Chen ang kanilang pinakamalaking pag-asa sa paghihiganti. Agad namang nagtanong si Chen kung sino yun, ngunit misteryosong sumagot ang demonyo na nasa loob ng tore ang lahat ng kasagutan. Bilang huling habilin, inialay nito ang lahat ng natitira nitong enerhiya sa kanya. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Chen na ibibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pero ginigiit ng halimaw na ang kapalit nito ay kailangan niyang maging pinakamalakas na tao sa buong planeta. Nagbabala ito na hindi magiging madali ang paglamon sa lahat ng mababangis na nilalang sa loob ng tore. Inutusan niya ito na buksan ang pintuan ng Demonic Tower at kainin ang lahat ng nasa loob nito. Bawat isa sa mga ito ay magiging napakalaking hamon. Idinagdag pa nito na tanging ang taong may matinding pagkagutom sa paglakas ang karapat-dapat sa kapangyarihan ng Purgatory Rakshasa. Iyon ang magiging susi upang mapatay ang bawat Demon King na umiiral. Habang dahan-dahan naglaho ang halimaw, ibinanggit niya ang tanging isang taong may ganoong uri ng tagumpay ang karapat-dapat sa kanyang kapangyarihan. Pagkasabi nito ay naging isang nagliliyab na bola ng enerhiya ang katawan ng demonyo at agad itong sinipsip ni Chen. Kaagad siyang nag-level up ng 8 beses at nakuha ang 2 espada ni Rakshasa. Walang pag-aalinlangang tinanggap niya ang misyon at nangakong tutuparin ang huling kahilingan ng bumagsak na mandirigma. Tiningnan niya ang kanyang screen at ipinakita sa card, na bukod sa pagtaas ng kanyang stats, na-unlock din niya ang kakayahang kontrolin ng gravity at sumipsip ng kapangyarihan mula sa mga patay na tao at demonyo. Kinabukasan ay dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata sa loob ng kanilang dorm. Bigla siyang napaupo nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang mga kasama. Nakita niya na abala ang kasamahan niya sa dorm sa paghahanda, at sinabi niyo na magmadali kung ayaw niyang mahuli sa paaralan, at napagtanto niya na nakabalik na siya sa dorm. Nang mapansin niyang maayos ang kanyang katawan, nagtaka siya kung panaginip lamang ba ang lahat. Dahil dito, agad niyang tiningnan ang kanyang screen at pinatunayan ang kanyang bagong stats na totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Mula level 2 ay umabot siya sa level 10 sa loob lamang ng isang gabi. Napaisip siya kung ano na ang kanyang kasalukuyang ranggo. Nagsimula naman siyang asarin ng isa niyang kasama sa kwarto. Binanggit nito kung paano may isang taong walang tigil na nagpuri sa kanya noong isang gabi at ipinagyabang kung gaano raw siya kalakas. Tahimik namang sumilip si Malong mula sa kabilang bahagi ng silid na parang wala siyang kinalaman dito. Ano man ang mangyari, hinamon siya ng kanyang kasama na patunayan ang lahat sa rankang test. Ang pagsusulit na iyon ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat magtaglay ng titulong Dorm King. Habang papunta sila sa paaralan, buong yabang na ipinaliwanag ng nagpapakilalang Dorm King na ang bawat ranggo ay nahahati sa 3 antas. Kaya kahit pare-pareho silang E-rank, isa siyang proud mid-E rank at mas mataas kaysa sa mga nasa pinakailalim. Palakad-lakad siyang parang nakatataas sa lahat dahil napakalaki raw ng agwat ng bawat antas. Dahil sa sobrang kumpiyansa, sinabi pa niyang pakiramdam niya ay umangat na siya ng isang level mula nung huli nilang pagsusulit. Naiinis na sinabihan ni Malong si Chen na tumigil na sa pagtatago ng kanyang lakas at siguraduhing umabot man lang sa D-rank ngayong araw. Sa ganoong paraan ay baka sa wakas ay tumahimik na ang Dorm King. Pagdating nila sa paaralan nagulat sila dahil maaga na dumating ang iba, at nakita nilang excited ang lahat ng estudyante habang nagtitipon para sa rangkang ceremony. Pumasok ang mga bully na parang sila ang may-ari ng buong campus at inaalipusta ang sinumang maglakas loob na humarang sa kanila, maging ang palaging mayabang na si Dorm King ay agad nawala ng kumpiyansa nang makita niya ang mga alipores ni Gong Cheng, kaya naisipan na lang niya na lumayo sa kanila. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng mga bully, bigla siyang kinabahan. Lalo pa siyang natakot nang mapansin niyang nakatingin ang mga ito sa kanila. Ngunit ang mas nakakagulat nang tumingin si Chen sa kanila, bigla na lang silang natakot. Agad silang yumuko at nagbigay galang sa kanya nang walang pag-aalinlangan, na ikinagulat ng 3. Unti-unting napagtanto ng kanyang mga roommate na baka hindi nga puro kalokohan ang mga sinasabi ni Malong, dahil bigla na lang itong nagbigay respeto kay Chen. Hindi pinansin ni Chen ang mga bully,
tahimik lang na inasikaso ang sarili niyang gawain at umalis. Ngunit isang estudyante ang hamarang sa kanyang dinadaanan, siya si Gian, isang opisyal ng student council na kumikilos na parang pulis ng paaralan. Mayabang nitong binalaan si Chen at sinabing personal siyang inutusan ng student council president na parusahan ang taong nang ahas manakit sa kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Nang makita si Gian, agad nagtakbuhan at nagtago ang mga kaibigan ni Chen dahil kilala siya bilang tagapagpatupad ng lahat ng maruruming utos ng presidente. Hindi maintindihan ng mga roommate ni Chen kung bakit siya pinupuntirya ng isang halimaw na nasa D-rank. Lumapit si Gian hanggang halos magkadikit na sila ni Chen. Ipinagyabang niya na dahil sa matalas niyang pangamoy, kaya niyang malaman kung gaano kalakas ang isang tao, at ayon sa kanya, ang naamoy niya kay Chen ay isang mahina at kaawa-awang talunan. Ngunit sa halip na matakot, agad siyang sinagot ni Chen kung isa ba siyang aso o anuman. Nang matawag siyang aso, tuluyang nawala ng kontrol si Gian sa galit. Bago pa man sila magsuntukan, pinatigil siya ng kanyang amo upang maiwasan ang eskandalo sa harap ng maraming tao. Matapos magsiyasat, nalaman ng presidente na ang nakababatang kapatid niya talaga ang nagsimula ng gulo at ang pagkakabugbog nito ay resulta lamang ng pakikipag-away sa isang taong higit na mas malakas kaysa sa kanya. Agad naman na sumunod si Gian. Gayunpaman, binigyan pa rin niya si Chen ng matalim na titig na parang mga patalim, ngunit ni Katie Ting ay hindi natinag ang ating bida. Maya-maya, inanunsyo ng isang propesor na opisyal nang magsisimula ang seremonya ng rank assessment. Pinapunta niya sa unahan ng bawat estudyante kapag tinatawag ang kanilang pangalan. Nang marinig ito, sinabi ng presidente sa kanyang alalay na umalis na sila dahil kailangan nilang maghanda sa grade test, pero inisip niya ay isang beses na insidente lang yun at hindi na muling magdudulot ng problema si Chen matapos mabigyan ng babala. Habang pinagmamasdan ng lahat mula sa itaas, nagtanong ang isang lalaki sa vice president kung bakit siya nanonood ng ranking ceremony ngayong taon. Nais niyang malaman kung may isang rookie bang nakakuha ng kanyang atensyon. Bahagya lamang ngumiti ang babae at sinabing magiging napaka-interesante ng taong ito. Di nagtagal, tinawag ang pangalan ni Xiang Zuo, bahagyang kinabahan si Dorm King habang pumapasok sa pintuan. Sa kabilang panig, biglang nag-iba ang atmosfera, ang pagsusulit ay isinasagawa isa-isa sa loob ng isang espesyal na demon lair. Sa loob nito ay may isang demon heart na nakakabit sa maraming kawad ng kuryente. Sinusukat nito ang rank at potensyal ng isang awakener sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanilang enerhiya. Dahil dito, sinimula ni Xiang Zuo na ilabas ang kanyang fireball, sapagkat kinakailangang pakawalan ng bawat awakener ang kanilang enerhiya sa harap ng Demon Heart. Buong lakas niya itong itinuon sa aparato, at agad namang ipinadala ng Demon Heart ang nakalap na datos pabalik sa mundo sa pamamagitan ng mga nakakabit na cable upang masuri ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sa malaking screen ang resulta ng pagsusuri, ayon sa ipinakitang datos, na natiling pareho ang ranggo ni Dorm King tulad ng dati. Agad namang itinala ng isa sa mga propesor ang kanyang resulta, habang ang isa pang propesor ay nagtaka kung bakit mas matagal kaysa sa inaasahan bago lumabas ang kanyang potential score. Matiim na pinagmamasdan ni Malong ang pabago-bagong numero habang tahimik lang si Chen sa tabi. Matapos ang matagal na paghihintay, lumabas na si Rank lamang ang kanyang pinakamataas na potensyal. Malungkot siyang lumabas, na pagtatantong ang inaakala niyang malaking pag-unlad ay nasa isip lamang pala niya. Sa loob ng 2 taon, umaasa pa naman siya na makakarating siya sa D-rank. Lumapit si Malong sa kanya upang aliwin siya. Sinabihan niya itong huminahon dahil pareho lamang silang mahina at wala silang dapat ikahiya. Ipinakita sa kanilang tatlo ang mga resultang nakuha nila sa pagsusulit, at napagtanto nilang pare-pareho lamang ang kanilang mga marka. Habang tinitingnan ng mga ito, pabirong sinabi ni Malong, saan kaya kumukuha ang paaralang ito ng napakaraming D-rank, baka wala ni isa sa mga estudyante ang makakuha nito. Ngunit matapos niyang sabihin yon, nagulat ang tatlo nang matapos ang pagsusulit ng isang estudyante at lumabas ang resulta nitong D-rank. Maya-maya, masayang lumabas mula sa portal ang isang babae, siya ang kauna-unahang nakakuha ng D-rank sa taong yon, bagay na labis na ikinagulat ng lahat ng mga estudyanteng nanunood. Ilang sandali pa, buong pagmamalaking lumabas ang tuta ng presidente, na natili man siyang nasa mababang D-rank, mayroon naman siyang potensyal na umabot sa A-rank. Unti-unting nawala ng pag-asa ang mga roommate ni Chen dahil halos 10 estudyante na ang nakita nilang nakarating sa D-rank. Maging ang mga propesor ay nagulat dahil napakaraming estudyante ang lumampas sa E-rank kahit wala silang totoong karanasan sa labanan. Sa katunayan, karaniwan ay 2 o 3 estudyante lamang bawat taon ang nagtatapos na may kakayahang umabot sa D-rank. Dahil sa trend na ito,
inaasahang magiging mas matindi ang kompetisyon at mas kapanapanabik panoorin ang pagtatapos at mga laban ngayong taon. Dahil sa pananabik, tinawag nila ang susunod na kalahok, ang Student Council President, na sa kanya ang inaasahan ng lahat. Napunta ang lahat ng tingin kay Gang Ting, ang estudyanteng isa ng Guild Master, ang napili na may hindi mabilang na mga titulo. Habang umaakyat siya sa entablado, kalmado lamang si Chen at matiyag ang naghihintay ng kanyang pagkakataon. Alam ng buong akademya na si Gang Ting ay isang mababang D-rank lamang 2 taon na ang nakalipas, dahil ang pinakamataas na naitalang grado ng paaralan ay middle D-rank, iniisip ng lahat kung siya na ba ang makakabasag sa record. Sa loob ng Demon Lair, dahan-daang iminulat ng Demon Heart ang mga mata nito nang maramdaman ang kanyang presensya. Inunat niya ang kamay sa harap ng Demon Heart at inisip na hindi man niya mailabas ang buong kapangyarihan niya, matindi pa rin ang kanyang hangarin na gumawa ng kasaysayan bago siya magtapos at maitala bilang numero 1. Habang dahan-dahan na lumilitaw ang kanyang grade at potential sa screen, nagulat ang isang propesor na kulay gintong kumikinang ang kanyang potential grade, hindi sila makapaniwala. Napatunayan ang kanilang hinala nang lumabas na high D rank ang kanyang antas. Ngunit higit pa roon, sumabog sa kasiyahan ng buong lugar nang makita ang kauna-unahang potensyal na S-rank sa kasaysayan. Walang tigil sa pagpuri ang mga alalay ng presidente sa hindi makapaniwala na reaksyon, at maging ang mga roommate ni Chen ay napuno ng inggit habang nasasaksihan ang pagsilang ng isang alamat. Tahimik na nagkasundo ang mga propesor na agad iparating ang balitang ito sa administrasyon. Kailangang alagaan nilang mabuti ang napakahalagang S-rank candidate at tiyaking hindi ito aalis ng bansa, habang tuloy-tuloy naghiyawan ang mga estudyante sa tuwa. Dagdag pa rito, siya ang pinakabatang estudyante sa akademya na naging bahagi ng isang guild, kaya tiyak na manggunguna sa mga balita ang pangalan ng kanilang paaralan. Mula sa itaas, binanggit ni Principal Yuanlong sa pagsusulit ngayong taon talagang makikita ang mga talentong lumalabas ng maramihan. Napagtanto niya na alam na pala ni Vice President Ling ang tunay na potensyal ni Gang Ting, kaya siya mismo ang dumalo sa seremonya, ngunit lalo pa niyang ginawang kawili-wili ang sitwasyon nang sabihin niyang hindi lang si Gang Ting ang dahilan ng kanyang pagpunta. Bukod sa tanyag na presidente, mayroon pang isang estudyanteng mas interesado siyang obserbahan, eksaktong sa sandaling yun tinawag na ang susunod na sasalang sa pagsusulit, tinawag ang susunod na pangalan, si Chen.